Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today ay samahan niyo muna ako mag-stay sa aking sasakyan. Joke lang. Okay, naghatid ako ng aking ng isang order at ay na-ship na ngayon. Punta ako sa post office at for today's morning, isa lang yung aking nabenta, which is the DVD. Pupunta sa Washington DC. So ang oras ngayon dito is alas 2 ng tanghali at maaga pa, isang oras pa bago ko pick upin ang aking anak. So nandito lang muna ako sa park dahil nga namimiss ko yung kasi medyo malamig, hindi mainit ngayon. Kagabi actually ay umulan. Salamat naman ang umulan dahil nga para madiligan ang aking mga fruits saka mga vegetables sa likod ng aking bakuran. At may mga bunga nga yung yung bell pepper ko saka yung red bell pepper ay namumunga na. Mga kamatis ko, ang dami pang bunga. So ang i-share ko sa inyo ngayon kung magkano ang aking kita for almost 3 months sa aking dalawang platform. So ang total na lang ang kita ko sa aking dalawang platform sa 3 buwan kong nagtitinda sa aking online ay total ay almost like $5,000. Yes, almost $5,000. Nag-start lang ako ng zero capital. Zero capital kasi yung mga first 15 days ko na mga products ay yung mga gamit namin sa bahay na hindi na nagagamit na mga vintage na mga sapatos na ang gaganda pa tapos hindi na namin sinusuot at yung mga vintage na mga collection namin, mga Star Wars, mga G.I. Joes, mga ibang laruan na figurines. So hanggang ngayon madami pa akong stock ngayon at hindi pa ako tapos na ilagay sa aking listing. So almost $5,000 yun ay hindi pa bawas ang mga processing fee, taxes at saka yung promoting fee. So siguro after taxes na yon almost 5,000 ganon. Actually yung marketplace walang fee yun. Halimbawa nabenta mo yung isang item ng $50, buo na yon, sa'yo na yon, walang taxes. Ganun lang kagandahan ng marketplace kasi ang marketplace ay dito lang sa local areas sa amin. So marami na akong nabenta at yung perang yun ay nagamit ko sa pambili ng mga products ko para i-resell ko. At yung ito naman isang platform na ito, syempre may mga babayaran, so doon ako kumukuha ng yung pangailangan na gastusin ng anak ko, pangbili ng kasi bumibili na ako ng box kasi kailangan lahat ng box na sizes ay meron ka para kapag may bumili ready na yon, ilagay mo lang doon sa box and then lagay mo ng tape. At may mga gamit na ako, may mga tools na ako na gagawin tulad ng weighing scale, yung tape, ganun. Ano pa nga ba, yung label sticker ako, saka yung may printer naman ako, pero kailangan pag ubos na yung ink ko bibili ako. Pero pag bibili na ako ng yung printer talaga for the business kasi nga hindi na ako bibili ng ink no? Kaya lang nag-ipon muna ako kasi nga mayroon pa akong inuuna priority na panggastos kung anong nakikinita ko dito sa 3 buwan sa aking pag-online business. So
Ayun, so almost $5,000. So siguro, ang malinis na yon is 3,500. At yung iba doon ay bibili ako ng bago kong cellphone. Kasi itong cellphone ko na to is almost 3 years na. Maganda kasi, kaya lang nahulog to nahulog-hulog siya, kaya medyo may ano ba, bang tawag doon, basag ba? Basag, may mga basag siya na ano, kaya kailangan kong bumili ng bago kong cellphone. Ang mahal-mahal pa naman ng cellphone dito. Ang cellphone dito na ano, yung Apple o ganun is, Apple brand is almost $1,800. So hindi na bibilhin yung $1,800, siguro mga 1,200. So bibilhin ko yun kasi kailangan ko nang i-upgrade ang aking cellphone para kasi baka biglang ano, tong cellphone ko na to na aking ginagamit ngayon, baka biglang hindi gagana. So kailangan ko for my business, saka sa aking pag-YouTube, diba? So nandito, magandang araw ngayon, parang uulan pa. It's okay pag uulan. At kailangan namin ng ulan dito para madiligan yung mga halaman, kasi malapit na yun talagang summer. Pag summer dito sa amin ay sobrang init, sobra talaga, as in. So malapit na akong mag-drive doon sa aking anak. At samahan niyo ako. Ayan, samahan niyo ako. Itutur ko kayo ng papunta doon sa school ng aking anak. Sandali, paano ba ito? Ayusin ko lang tong cellphone. Ayan. Tama ba yun? Masyado yata. So, tama ba ito? Ayan. Ayan, ganyan lang yan. Ganito na lang. Wala pa yung in-order ko na isang holder, kasi nasira yung una kong binili, kaya ayan. Samahan niyo ako at ito-drive ko kayo. Buksan natin yan. Magandang ngayon, hindi siya mainit at perfect ang weather. Perfect ang weather. Tagal na ako dito sa Amerika. It's 26 years na ako dito. Yeah, dito masipag ka lang, mabubuhay ka at maggagawa ng hindi maganda, mabubuhay ka dito. Nung bago ako dito ay tatlong aking trabaho. Kasi wala nang gagawin sa bahay. Talagang I was so excited na magtrabaho. So, tatlo ang aking trabaho. Isang full-time ako as a nurse, and then isang part-time as a nurse also. At now, nag-stop muna ako maging nurse kasi nga kailangan ako ng aking anak. At lumalaki na siya, dumadalaga na sa kailangan nila ng guidance, lalo pagbabae. So, pero nag-enjoy naman ako sa aking ginagawa. Hindi ko alam kung babalik ako sa pagiging nurse or ganito na lang,
magiging reseller full time na at ay parang nag-enjoy ako nito kasi ay sarili kong oras at kahit kagigising ko, kahit hindi ako naka-makeup, nakasuot ng maganda, kahit hindi ako nakasapat na maganda. Ang importante kasi sa being as a reseller ay yung products mo ay maayos. Ayusin ang product saka yung service para sa customer, yung mga description, yung paglagay sa box, ganun, at mga yung pag-answer sa messages ng sa customer ay napaka-importante. So I'm not sure kung babalik pa ako maging as a nurse kasi I really love what I do right now. Nag-enjoy ako talaga, parang ito ba para sa, kung alam ko lang sana ever since na bago ako dito sa Amerika, sana ito na lang yung ginawa ko ever since yung reseller, kasi ang dami talagang nakita na ano sila reseller for a long time. Yung iba teacher, nurse, naging nurse, ganun, nagiging reseller sila at maganda ang outcome. So ang items ko sa aking isang online store is almost 600 items, pero kailan ko pang dagdagan. Syempre kung dadagdagan, syempre pag nakabenta ako ng malaki, and then bumibili ako ng mga wholesale, and then doon ko ilalagay sa aking store para dadami, kasi the more na dadami ang products, dadami din ang iyong kita. Kahit bawat ang kita mo sa isang products mo ay $10 to $20, pag naipon mo na madami, syempre diba dadami. Pero hindi basta-basta mo lagay ng products mo na yun ay hindi kikita, hindi siya trending, diba? Yeah, so kailangan be careful na yung products na yun ay kikita. For now, ang more on kong nabebenta ay yung mga figurines namin na ayun, sandali lang. Figurines namin, 25 years na naming collections na nung tulad ng isang items namin, mga collection namin, na bili namin ng almost like $5 lang, ngayon ay almost $30 na. Yan. So napipiban ako sa likod. Residential to, hindi ka pwedeng kasi nga delikado talaga. So dito tayo, taga dito pala yun. Magagalit siya, hindi naman siguro, taga dito pala yun. Yeah, so na lang ako, iikot kasi baka ayaw nilang may parking dito sa sa harap ng bahay nila, kasi alam nyo naman. Ayan. So matagal na akong nagda-drive dito. When I started like I think 3 months, nag-aral ako ng driving dito sa Amerika. At akala ko hindi ako mag-drive ng car. Yung pala kailangan pala lang mag-drive ng car, kasi otherwise ay mahirap sa transportation. Dito sa amin, kasi lumipat kami dito, 7 years na kami dito. Dito walang taxi. Yung tirahan namin noon ay may taxi kasi sa city kami nakatira. So, pero dito sa Amerika, kailangan mo talaga ng car. Dito, pag may trabaho ka, madali ang kumuha ng car. Itong kotse ko na to ay ilan na to, from 2020, from year 2000, I think pang 5 na to. Yeah, pero ibenta na namin yung iba. Ito naman ay bayad na rin ito. So, hindi na ako bibili ng sasakyan. Ayusin ko lang itong sasakyan ko kasi
Mahirap kapag ano naman, mayroon ka namang isang babayaran monthly, diba? So, basta ang maintenance is maganda ang maintenance ng kotse, magtatagal ang kotse. So, bayan na itong kotse ko na to. So, ang goal ko ay mag-iipon ng pera para sa Pasko at para mayroon akong maipamasko sa aking mga kamag-anak sa Pilipinas. Kasi last year hindi ako napagpadala sa kanila dahil wala pa akong business saka hindi pa akong trabaho. But for these years, kailangan kong mayroon silang pamasko. Kaya nag-ipon ako kahit pa paano. Madami akong mga kamag-anak sa Pilipinas. So, saka sa anak ko, kailangan ko rin siyang mabigay ng magandang regalo sa Pasko. Last year, hindi ako nakapagbigay ng but they are very understanding naman. So, it's my goal is to save money for December para sa aking pamilya. At ngayon ay alas 3 na dito at palabas na yung mga bata. Nandito ako sa mga neighbor sa malapit sa school ng aking anak. It's like from the house to here, it's 20 minutes to drive. Kaya hindi ako nagluto ngayon. Si Mr. pauwi na doon, bumili siya ng ready to eat na to go. So busy kasi ako kanina, nag-pick up ako ng item na aking ilalagay sa aking store at nagpinicture ko siya. Malinis naman kasi bago naman yung items. So na-busy ako kanina. At mamaya magpapahinga ako muna ng I think 1 hour to 2 hours, and I'll start to do some yung magpipicture ulit kasi importante yung picture. Mamalinis na yung items mo, i-picture mo siya, and tapos patapos niya ilagay mo yung mga description, tapos yung the right price pa, kasi pag bago talagang hindi alam kung magkano ang ilalagay ng price ko. So, before ko ilagay yung price, nagre-research muna ako sa yung tamang description, yung pag-picture, ganun. So, napakaganda nitong aking work from home online business. Kung sino man sa inyo dyan ang gustong matuto, message lang ako, lalo yung mga mother na nasa bahay lang, hindi makapagtrabaho sa labas. Kung gusto nilang matuto sa aking ginagawa, mag-message lang at bibigyan ko sila ng idea. So for today ay yan muna ang aking i-share sa inyo, at sana naman huwag nyo kalimutan i-subscribe at i-like ang aking YouTube channel. Thank you so